Hello guys, welcome to the video. Welcome back our idol host, Robbie Domingo. The search is on para sa future kid the idol ng Pilipinas. Together with the legendary Momshi, Jolina Magdangal. The mic is on and the stage is set. For the first time, ABS-CBN presents Idol Kids Philippines! Idol Kids Philippines. Habangan ngayong Hulyo. Madalas gawing hobby ang baking. Pero iba yun si Don Chan. Dahil ang kanyang hilig, ginawa niyang bake. When I was in Australia, nag-crave ako ng cookies. Mahal doon. So nag-bake ako. And then I actually enjoyed it. Para naman sa mga gusto magbalak, gusto magtubok, matututo tayo from the best. Ang cookies. Ito, natitikman natin. Ang parang yung nakasabing cookies. Balloon fight! The voice ng cookies. Pero alam mo, kaya mo. Linggo, alas 4 ng hapon. Na sila sa Grand Finals. This week, ang PBB stage dadalhin sa labas. Sila ang magpapakitang gilas. Olaya Panit Band. It's Dwayne I'm Peña. stuck! Bright Box Duo. Si Nana. Siya si Jay. JD Bangkaya. Extreme na ang labanan. Pilipinas. Hey, did you see this chest? Live semifinals. Black behind you. You want to see this chest? Matapos ang Big Intensity Challenge, 10 ang nominado. 5 mula sa Kapuso, Charlie, Dustin, Mika, Vince, Will. 5 mula sa Kapamilya, Bianca, Fred, Clarice, River, Zyril. Sino ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition. Once nasa loob na si Barrios, dun magsisimula ang trabaho natin. Venue control. And watch out for any possible threats that we might need to. One wrong move from us, and we set them off. Hindi na sasali. Labas na ako din sa kontrata. Huwag mo akong pinagtas. Huwag kang pesa na rin, sir. Why is this girl a rocket launcher? Hindi ako sir. I'm ready. Buhay ang meron. Kailangan mo akong kilala ng tatay mo. Please? Maganda nga po tayo. Hindi ka magbibigay sa akin. Sa paghanap sa katotohanan, Si Ana yung batang pinapangarap niya. Anak ni Miranda si Ana. may mga sukat na mabubuksan. You need to focus. Kapag nakita mo nasa peligro, ano ka ba? Ano ba gagawin ko para mapatawad mo? Hindi ko gusto kadali. Malaking epekto kung ginawa niyo sa akin. We need this bucket. Magpapatuloy namin kung suggestion namin sa inyo. Plus, alam ko galit ka dahil sa pulis na dynasty at konti lang natubag nila sa mga pangako na nung nakaraang halalan. Wala silang natupad. Ni isa, hindi namin utang na loob kung sinusuportahan niyo kami. Dahil kayong mga dukha ang may utang na loob sa amin dahil pinamamahalaan namin kayo. Isinusumpa ko. Tapos namin kayo ang araw niyo. Magtutulong-tulong tayo para tulungan ang lumay nila. Mabuhay ang bagong vice mayor ng Maynila! Can we move more this in? Gabi-gabi, 8 p.m. Sorry, that's from the real life. Nananatili More debate bird. pa rin sa election.
magtutuloy-tuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balak naman ng isang senador na questionin ang hakbang ni Senate President Francis Escudero na iuuro Wait a ang minute. magsisimula Who ng opened paglilitis. my Nagpapakulay, RG Cruz. Para kay outgoing Senate Minority Leader Aquino Pimentel III, wala nang maaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong 19th Congress na matatapos na ang termino sa Hunyo. Alam ko na wala nang trial action ngayon, June 2 man yan or June 11 man yan. Hindi naman dating Senate President Franklin Drilon may tatlong pwedeng gawin ang Senado sa 20th Congress na magsisimula sa Hulyo. That's dark mean. Yeah. Okay. Lol. What am I drinking? Naniniwala rin sina Drilon at Senador Jingo Estrada na aakyat ang usapin sa Korte Suprema kung saan may nakabimbing kaso ang Vice Presidente para ipatigil ang impeachment. Well, again, as I said, it's up to the Supreme Court to decide on this issue. But in my own personal opinion, baka tumawid sa 20th Congress. I thought my mom and got disappeared. Francis Escudero sa sesyon sa Liga kung bakit naantala ang impeachment. Anya, labag sa saligang batas at sa Senate impeachment rules ang ibinahila ni Escudero na itinahin ang priority bills kesa impeachment. May impeachment ka at saka meron kang legislative, unahin mo si impeachment. Ang dapat bumigayin, ang dapat mag-give way should be the legislative agenda. Pero suportado ni na Senadora Amy Marcos, Win Gatchalian at Estrada si Escudero. Anila dapat isantabi muna ang politika para sa bayan. Kinontra rin ni Estrada at tunay pagkabahala ni mamamayang liberal Representative-elect Laila de Lima sa usap-usapang wala ng impeachment. May babalaring kontra sa may trial sa ang prosecutor ng Kamara. Where they global. Tiniyak naman ang palasyo na wala silang kinalaman sa bagong timetable. Yes, I shoot it. Escudero matapos ang deda. Hindi po. Wala po naman. Hindi po makikialam ang Pangulo at tungkol po yan. Pero, sinabi ko na dapat umandar ang proseso. Respeto ang due Okay, process. I'm going up. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors. Nasa kamay na po ng Where are Senado. you? Samantala, kinontra naman nila Estrada at Senador Joel Villanueva ang umaning issue na may kulita naman si Escudero sa susunod na linggo. ABS-CBN News. What the? Estrada ng Youth Council ni dating Pangulong Use the Rodrigo handle, Duterte use the sa handle. International Criminal Court ng tunay na prosecutor sa kaso ay nakaupo sa Malacanang. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni Atty. Nicholas Patton na ang taong nakaupo sa palasyo ang nagtapon kay Duterte sa The Hague at pinasangkapan ng Office of the Prosecutor para sa kanyang political campaign. Tugon ni Palace Press Officer Pierre Castro, malamang ay napapaligiran si Kaufman ng mga taong nagsasakalat ng fake news. Anya, dapat tutukan ni Kaufman ang kanyang trabaho, hindi pa sumali sa pagkakalat ng fake news. That you are trying to have a copy. Oh yeah, I have to write it. Making such comments. Aeroplane. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should Oh no, be starting. concentrating on his job as a counsel. It's starting. Bye, house. Sinabi rin ni Lisa Castro na no comment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagpupulong ng kapatid niya si Senator Amy Marcos kay Atty. Kaufman. Kasunod ito ng pag-post ng senadora ng larawan sa social media na nagpapakita ng pakikipagkamay niya kay Kaufman. Nangako rin ang senadora Okay, starting. si dating Pangulong Duterte.
Samantala, bumisita si Vice President Sara Duterte sa isang photo exhibit sa Bahrain na inalay para sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Nasa the Netherlands ang pangalawang Pangulo para ipagdiwang ang kanyang birthday sa May 31. Kapiling ang ama na nakakulong sa ICC detention center. Digamos, kasamigay ng siya, bapang napatay. Ang pagkakabalik ng Pilipinas, may iturong impact sa Pilipinas na si dating Ruel Digamo, hindi sila makapaniwala nang mabalitaan nila ang pagkakabalik ng Pilipinas at ang paglipad sa kanya sa Pilipinas mula Timor-Leste. Naluhan naman ang kaanak ng siyam na iba pang napatay sa insidente. Anila sa wakas ay mabibigyan raw ng hustisya ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Umaasa sila ngayon para sa isang mabilis na paglilitis. There. Purple game. I see Pinuri ni outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil si Police Major General Nicolas Torre III na papalit sa kanya bilang hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Marbil, alam niya Ang Brazilian. dapat ito na bumalik sa kanya. And bye. Iwala din siyang napili si Torre para sa pwesto dahil sa kanyang kakayanang mamuno at hindi Bye-bye. bunga ng paghawak niya sa mga kaso ni na Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Torre ang magiging Bawal! na nagtapos sa Philippine National Police Academy. Nakasang magretiro sa serbisyo si Marbil sa June 7. Idaraos ang change of command ceremony at retirement honors sa June 2. He can decide, he can do partly, but mostly because of the leadership. We just continue to report kung ano yung nakikita mo kailangan natin i-prepare, kung ano pa yung Ow. Susunod, DOTR plano magdagdag ng mga bagong bagon para matugunan ang inaasang pagkakalo sa natitindong pag-aayos ng EDSA. I'm flying like a Filipino! Kumapit ng parangal mula sa iba-ibang I died! Okay, I got black, white, brown, blue, green, black. All begins with the serve. Where's yellow? Where's the flipping yellow? That's where you're going naman, ano ba? Kaya nga yung parang halos sa gitna ng dali. What the hell is your problem? Uno and I used to be childhood best friends. I think I might be gay. Naging classmate mo ba ever si Una Santillan? Huwag mo masyadong galingan. Bigyan mo naman ng chance ang ibang teams manalo. Nakakasal ka ba? Alam naman natin yung paano kayo lahat? You are no longer a member of the basketball varsity team of First. Pinipundin mo sa basketball. All on you. Ganito na lang sinasalihan mo. Just to save your scholarship. Tatanggapin ka pa ba ng ibang team? Kung natalo ka, Oh, brown. final place mo yun.
a cave diver. What do you mean? Dahil kasama sa ulilahan kong pagkain at sa Pasay, sinubukan ng aming news team na baybayin ang isa sa mga We are all Steve. mula Rojas Boulevard sa Pasay pa northbound gamit ang Quirino Avenue. Kahit alauna ng hapon o may tuturing na patay na oras, bumabagal ang takbo ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng pagsilaan dahil sa ongoing road loading at sa mga kasabay na mga magulang. Lalo ang bumagal ng baybayin namin ang kahabaan ng Shaw Boulevard kung saan mas marami na ang volume ng mga sasakyan. Si Maricay, alas isang oras ang biyahe. That's mine. Yeah. Tiniyak din ang pamahalaan na naghahanap pa sila ng ibang pwedeng madaanan gaya sa gated communities at military camps na una ng mga pamit ng isang urban planner. That's very valid from Architect Jim. Oh yes, thank you. That the government should push for that. Kasi, ano na yan? Diamonds, yeah. Para sa public good na yan. I think I'm hindi ito already. Inireklamo naman ng ilang Diamond. ang pagpapatupad ng no contact apprehension policy ng MMDA at ng EDSA. Anila, EDSA rebuilding lang naman ang naging katwiran ng MMDA sa Korte Suprema. Kaya ito pinagbigyan. Kasi yung malalaking lugar na pwede. Yung maliliit pag-usapan natin, ang mabuhay yun yung gagawin natin yun sa mga private cars. Para makalimutin sa traffic. Lahat Huh? Nilinaw ng MMDA na piling na buhay lanes lang ang sakop ng NCAP, kaya hindi mawawalan ng daanan ang mga maliliit na sasakyan. What we are trying to mitigate and to manage na yung mga Yung mine na diamond. mga ating crowds natin, maklear natin talaga 100%. If not 100%, at least 90% of mawawala yung illegal parking. Madadagdagan yung space for this. What gold? Covers. Samantala, Let's put it here. ang business groups at mga pinatawan ng malls, hotels at manufacturing Oh, yeah. sector sa MMDA, DOTR, DPWH, Oh yeah, I need the crystal. para hindi lubhang maapektuhan ang kanilang negosyo at mga manggagawa sa EDSA rebuilding. Piling naman ng employers group, Let's put at the mine car. ang panukalang work from home para sa lahat dahil hindi Don't. sa ilang industriya. That it can be that. Let's put Wait for me. Okay, let's pick all the things. How do you break? Alvin, silipin naman natin ngayon. Okay, let's wait for the manga. Oh. Sa ibang bahagi ng Metro Manila, ngayon na payday Friday pa, no? Dito sa Ortigas intersection, Let's get yung out. westbound lane, yung westbound side, yung papunta takbo naman ng mga sasakyan sa northbound, yung papuntang Monumento. Medyo naiitim lang yung mga sasakyan dito sa mga stoplights dito. Diyan naman sa may EDSA at Guadalupe. Di mas dito natin dito yung traffic na sumabay pa kasi yung ulan kanina at patuloy pa rin yung Lol, what's on your back? Actually, sa lagay na yan, hindi pa na yung rush hour traffic kanina. Ngayon, Why nag-direct did you na sit? yung volume sa northbound at southbound naman, mas mahaba actually yung traffic. Is he online? Can you invite Brad? Mas masikip at mabagal yung usad ng mga sasakyan.
yan sa westbound o yung papuntang Araneta at papasok ng Skyway. Alvin, dahil expected nga na mas Nawisok. yung daloy ng trapiko pag nagsimula na Pero yung sa rebuilding, ay paulit-ulit na paalala ng pamahalaan sa mga Offline. na total, nilabas na rin nila yung mga listahan ng mga possible rerouting schemes ay pag-aralan na yung mga pwedeng alternatibong ruta. Alvin? Andy, doon sa meeting kasama yung mga negosyante, natalakay ba kung may epekto itong EDSA rebuilding sa presyo at supply ng mga pangunahing bilihin, lalo-lalo na sa mga supermarket at groceries? Go to spawn. Sa project, may mga lumabas lang na ilang mechanic na interventions na yun nga, parang kung magpapatupad man ng work from home, sana hindi naman lahat, parang kaya yung mga businesses na kumbaga gumawa ng sarili nilang mga diskarte o sa akin yung mga manggagawa nila. Pero dun naman sa tanong sa mga posibleng pagtaas ng presyo, I need to remove all the paint. Kay DTI Secretary Maria Cristina Loceno at Rock, so ayon sa kanya, long. nung initial naman niya kinausap yung mga ilang manufacturers ay wala pa naman silang sinabing posibleng pagtaas nga ng presyo. Siguro ngayon talagang wait and see pa lahat yung starting point. Maraming salamat. Inutusan ng Department of Transportation ang lahat ng mga kumpanya ng bus na ayusin ang mga terminal sa loob ng 60 araw. Ayon kay Transportation Secretary James Dizon, i-inspection nila ang mga bus terminal pagkatapos ng 30 araw at bibigyan pa sila ng 30 araw para sumunod. Ang mga mabibigyan ay Black hole? posibleng sakawa ng parusa. Una na rin sinabi ni Dizon na mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga operator ng driver na tiyakin ang kaligtasan at pagiging Black hole, stop! pasahero. Natatandaan na kamakailan ay inspection din Go take out the burgers, fast! ang ilang illegal na bus terminal sa Pasay City. For the black hole comes. Sabi po natin sa kanila, pasensyahan po tayo. Papasarap po natin yung mga pwede. At baka may iba pang sanctions na i-impose sa mga bus companies. Take it upside down. Sa planong pagkaragdag ng 3 pang tren. Bilang tugon sa inasang pagdami ng mga commuters sa pagsisimula ng Extra Regional Project. Okay, what's that song? Where did you put? Ow. I'll jump there. Sa pamamagitan ng advanced scheduling ng pasyente. At nagagawa ito gamit lang ang inyong mga cellphone. Nagpapatrol sa Bro, why did you flame me? Mahirap po kasi utong, pagod, puyat. Ang matindi, walang kasiguraduhan sa ilalim ng kasalukuyang sistema na mag-check up sa parehong araw. Kaya naman inilunsad ng Department of Health ang Patient Appointment System o PAS na lalong mapadali at mapabilis ang pagbibigay ng outpatient services gaya ng mga clinical check-up. Sa pamamagitan ng website na patientappointment.doh.gov.ph, pwede nang mamili ng ospital at pili ng servisyo na gustong maabil. At ang pinakamahalaga, ang pasyente na mismo ang mamimili ng araw at oras kung kailan ito gagawin. Through the phone lang. Nakaka-record na sa oras na gusto niya. Oh yeah, Gawin ramdam Tetris. ng bawat Pilipino yung sabihin niya. Making healthcare accessible. So, nangyari na to sa NBI Pinas. Nangyari na to sa passport. Eh, ba't hindi ko gawin sa mga ospital? Bukod sa Pabella Hospital, pwede na rin
Nag-book ng ilang Okay, serbisyo we gamit have ang jet PAS wings. sa San Lazaro Hospital at Jose Reyes Memorial Medical Center. Sa Pabella, check-up para sa mga teenager, buntis at gynecology ang pwede i-book. Family medicine naman sa Jose Reyes. Habang sa San Lazaro Hospital, pwede nang mamili ng schedule sa pag-refill ng antiretroviral drugs, maging sa kanilang physical medicine at rehab department. Bahagi ang paggamit ng teknolohiya sa prioridad ng DOH. Pero pag nilinaw ng kagawaran, kung emergency na ang sitwasyon, mas mainam na dumiretso sa emergency room ng mga pagamutan. Hindi rin umano problema kung walang gadget ang isang individual. Pupunta pa rin sila dito kasi naglagay kami ng mga laptop with our technology people. Sila na lang ang mag-a-assist sa kanila. Magkakaroon sila ng printout na may QR code on the day of their schedule. Kung magiging maayos para ng DOH na gamitin ang PAS sa lahat ng 87 pampublikong ospital sa bansa. Kung may pila mang maaabutan, sinabi ni Bosa na ito'y maaaring dahil sa ilang pasyenteng magkakapareho ang piniling oras. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Sinimulan namin po rin ang elections ang proseso ng pagsira at pagtapos ng higit 6.7 na milyon na ginagamit na official ballots para sa nakaraang halalan. Ayon kay Commissioner Regulay, Commissioner in charge of the Committee on Ballot Measures, nagsasabihin ang pagkalina sa batas na nagtatakda ng tamang pagsira at pagkano ng mga ginagamit na balota. Naasahang matapos ang proseso sa loob na 10 araw. Samantala, ang kasalukuyan housemaid ang tinatawag YouTuber of the Year. And I'll link him. Ang tinatawag na nila. Pag-iri ng cast members nito, TV Actors of the Year si Quincy, TV Actor of the Year si Paula Avelino, Okay, that's for the video, guys. Actress of the Year si Carla Estrada. TV Okay, that's for the video, guys. That's just the next video. At movie supporting actress